So Monday naman guys, umpisahin natin sa Monday ng derby. Monday nagpapaligo na ako ng kalapate. Monday at saka Friday ako nagpapaligo. So kung meron kayong asin tsaka suka, isang ganun na asin, tsaka 2-3 kutsarang suka. Ano ba yung asin tsaka suka na yan? Bakit kailangan? So antibacterial yan. Para yung kung ano yung may mga ano sa katawan nila, may mga kuto-kuto o may mga ano-ano alis doon sa katawan din nila. So yun. Monday, paano kung di ayaw nila maligo? Ang ginagawa ko, ayaw mo maligo, talagang pinapaliguan ko sila. Talagang kinukuha ko sila, nilulublob ko para ano yung lalo dito sa bandang dibdib nila, sa pakpak nila, nilulublob ko yan sila kung ayaw nila maligo. So, papahinga sila, kasi papainitan na lang. So Friday, bibigyan ko uli sila ng ng batya. Paliliguin ko sila uli mga 10 AM kasi nga kargahan yan ng derby. Pag ayaw nilang maligo uli, kung sakasakali, kasi karaniwan naliligo naman pag kondisyon ng ibon, gusto nila maligo kasi mainit pakiramdam nila, mainit yung katawan nila. So lulublob ko, kunin ko yan, lulublob ko, tapos babasahin ko yung ilalim ng ganito. Excuse. Tsaka ko sila papainitan. So ganoon yun. Tapos tutuyo na sila ng ng tanghali, 2 oras. Guys, pagka yung ibon nyo, kahit basahin nyo na basahin, pag kondisyon niya, ang bilis nilang matuyo. Ang bilis matuyo ng balahibo nila. Pero pagka hindi ganong kondisyon yung ibon, matagal sila matuyo. Observe nyo yan. So doon sa mga ibon natin. So yun yung ginagawa ko. Monday, paligo para ma-preskohan yung katawan nila dahil galing sila sa matagal na liparan ng Sunday. Tapos Friday, paligo uli para ma-preskohan yung katawan nila dahil pagdating nila sa track, sobrang init doon. So kahit pa paano, makakatulong sa kanila talaga. So yun. Monday at Friday ang ligo nila. So yun na rin yung time nagbibigay ako ng doon sa bawang sa tubig ng Monday. So ako naman, doon sa mga herbal na ginagawa ko, sama ko lang yung bawang dyan dahil bine-blender ko naman. Okay na sa kanila. Tsaka Thursday yung bawang. Pero ang sinasabi ko lagi, mas kahit araw-araw nyong gawin sa herbal, walang overdose. Mas madalas gamitin, mas maganda para sa mga ibon natin. So yun. Monday, bawang at Thursday. So natural antibiotic sa kanila o maganda para sa katawan nila. So kung magsingit kayo ng apple cider, yung iba apple cider with garlic ng Monday. O yung iba ginagawa nila pagdating ng ibon, nagbibigay na sila ng apple cider. Yun para yung kung nakainom man sila ng ng mga hindi maganda, so ma-wash nung apple cider. Saka maganda rin yung apple cider sa katawan talaga nila. So yun yung yung ginagawa ko. Tapos guys, pagka marami akong ibon kagaya niyan, herbal, kasi ang mahal, bibili ako ng gamot, ang dami niyan, subukan ko isa-isa, ang dami niyan. So tsaka yung pagsusubo sa ibon, medyo stress din sa kanila yan, pag lagi mo silang hinahawak-hawakan. So ang ginagawa ko diyan, puro herbal pagka ganyang marami. Pero pagka ilang piraso lang naman ang ibon ko, ang binibigay kong vitamin sa kanila, yung B-complex, Rhea B-complex, at saka B-pollen. Yung B-pollen, binibili ko sa poultry supply, hindi ko binibili yung pangkalapate, mahal, 15 pesos. Pero kung afford nyo yung pangkalapate, edi yun ang bilhin nyo. Ang binibili ko yung pangmanok, parang 7-8 lang ata yun. Yung pangkalapate 16 o 15, parang ganun. So doble. Kung marami kang ibon, magkano na yun? So yun yung binibigay ko sa kanila. Paano ko binibigay yung yung bee pollen? MWF Monday, Wednesday, Friday ang bigay ko sa kanila. Tapos yung brewer's yeast o B-complex, mamili kayo sa dalawa, kahit alin doon, okay yun. Sa Mercury Drug, meron yun, Rhea B-complex o Rhea brewer's yeast. Tuesday tsaka Thursday ko binibigay sa kanila sa mga ibon. Anong oras mo ba binibigay yung vitamins mo, Bro Mike?
Ako kasi binibigay ko sa kanila ng umaga pagkatapos sila mag raging, pagkatapos sila ng raging o pag kumain na sila, pagkakain nila, binibigay ko na sa kanila kasi gagamitin nila yung mga vitamins na yan sa pag-raging nila uli ng tanghali tsaka hapon. Magagamit nila yan doon sa time na yon. Bakit hindi ako nagbibigay ng karaniwan sa atin? Ako, karaniwan parang gabi nagbibigay ng vitamins eh. So, parang feeling ko sa sarili ko na gabi hindi naman nila magagamit yon, itatay lang kasi nga wala naman silang gagawin sa gabi. So ang ginagawa ko, maga lahat except sa Friday binibigay ko ng hapon kasi nga preparation din hapon, doon sila stress naman sa loading day. So pagdating nila sa truck, yun yung stress na para sa kanila. Alam nila, siksikan, tapakan, tukaan, ang init. Pagdating sa biyahe, tagtag. Pagdating sa dinaanan, maghapon ang init. Karaniwan naman umalis yung mga yung mga biyahero, nagbabiyahe o yung mga convoyer o yung mga driver ng mga truck. Usually, yung iba pag derby na, pagkatapos ng loading umaalis na sila. Kasi yun yung time na walang traffic, tsaka mabilis yung transportation nila kasi tsaka yung panahon, yung hindi stress yung mga ibon. So yung iba maalis ng alas 3, depende sa layo ng babatuhan ng mga ibon. So guys, ang the best pa rin, maintain natin yung kahit nagbibigay kayo ng nagbibigay kayo ng mga vitamins na sinusubo nyo, maintain pa rin natin yung yung kung kaya nyo, maintain natin yung herbal para sa mga ibon natin. So kasi hindi porket derby na okay na sila, malalakas na sila. So kailangan pa rin natin maintain yung lakas nila. Kailangan pa rin nating paliparin yung mga ibon kasi pagka hindi mo sila pinalipad o pinagpahinga mo sila talaga ng matagal, pwede silang magmolt agad, maglalaglag agad sila kasi makokondisyon yung katawan nila na iisipin nila parang wala nang parang tapos na yung karera. So kailangan maintain pa rin natin yung raging nila. Kung ano yung ginagawa nila, huwag tayong magbabago doon sa sistema natin. Guys, eto, pagdating ng derby, ako kasi ang lagi kong pinapayo, kung ano yung mga ginamit nyo na nung una na nakasanayan ng ibon ninyo, dire-diretsuhin nyo na yon. Kung magbibigay kayo ng gamot o magbibigay kayo ng vitamins na 2 weeks bago mag-derby, dapat binibigay na parang nasasanay na yung katawan ng mga ibon dun sa binibigay nating gamot. So ako, pagka ako yung mga binibigay ko dati, hindi na ako nagpapalit-palit. Yun na rin yung talagang ginagamit ko hanggang dulo nila. So, danas ko na kasi yan eh. May mga, dahil nga pag newbie ka, medyo malikot ka sa kasi gusto mong manalo kung ano-ano naiisip mo. So, ako naman, minsan may ginawa ako ng ganun na iniba ko yung parang vitamins ng ibon o hindi nahiyang yung ibon eh doon sa gamot. Ang nangyari, nag-off yung ibon, tapos yung dumi niya nagbasa bigla. Loading na nung Friday na yun eh. Webes, binigyan ko na sila eh. Webes tsaka Biyernes ng umaga, binigyan ko na sila. Ayun, nag-off yung ibon. So marami rin naman akong experience na ganyan. Kaya ako, pagka meron akong ginawa sa ibon, hindi ko na nililikot-likot yan para hindi naman ibago yung katawan nila doon sa mga binibigay mo pang gamot o binibigay mong patoka sa kanila. So, yun yung mga maliliit na bagay na gusto kong i-share sa inyo. Yung mga newbie, so guys, kung merong mga nagbe-mentor sa inyo, merong mga nagtuturo sa inyo, bago nyo gawin yung bagay na gusto nyong gawin, so i-consult nyo muna doon sa kanila para at least dalawa kayo nag-iisip. Mas maganda yung mentor mo siguradong maraming experience sa pag-iibon, so mapapayuhan ka niya kung ano yung dapat mong gawin. Imbis na parang bigla na lang ganito na lang gagawin mo, tapos sabi mo doon sa ganito po yung ginawa ko, ganito na yung ginawa ko, ganito to. So mawawala na yung minsan kadalasan na mas napapasama pa yung lipad ng mga ibon. What's up mga ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin. Mga